Kabanata 3221 hanggang Kabanata 3230. Kabanata 3221. Hehe, medyo curious din ako. Ikaw, Wang Chui? Inanyayahan mo kaming tatlo dito, pero inalis mo si Yehan. Baka ba gustong harapin mo siya? Sa sandaling iyon, dumating din si Kang Tianzan kasama ang 10 emperador ng angkan ng Kang. Nang marinig ang mga salita ni Kang Tianzan, nagbago ang tingin ni unang emperador at Prinsipe Baxia. Talagang ayaw nila banggitin ang lalaking iyon maliban na lamang kung kailangan. Talagang nararapat kang pinuno ng angkan ng Kang, malinaw ang isip mo. Dahan daw ang tumayo si Wang Chui, itinaas ang ulo at ngumiti, mga kaibigan, ngayong nandito na kayong lahat, bakit hindi na lang kayo umupo at makipag-usap? Wang Chui? Kung gustong labanan mo si Yehan, hindi ba sapat na ang aral sa ikatlong larangan? Kahit na magtulungan tayo, ano kaya ang magagawa natin? Bukod pa rito, maraming makapangyarihang tao ang nakapalibot sa walang hiya na iyon, lalo pang mahirap siyang atakehin. Walang emosyon na sabi ni Prinsipe Baxia. Bagamat hindi siya natatakot kay Yehan at iniisip pa na tatalunan niya ito sa hinaharap, kinikilala niya ngayon na kailangang mag-ingat siya sa masamang estranghero na si Yehan. Hindi ito tungkol sa interes. Sa palagay mo ba, Wang Chui, makakapagtagpo tayo talaga? Walang emosyon din na sabi ni unang emperador. Sa palagay ko, may ibang plano ka, Juzi. Pikit mata na ngumiti si Kang Tianzan. Nakita ito ni Wang Chui at ngumiti, syempre, hindi ang aking tunay na layunin na alisin siya. Tungkol sa mga pakinabang, paano kung may susi si Yehan para buksan ang hindi alam na lupa? Sa ika-4 na larangan, matapos buksan ni Yehan ang hadlang ng hindi alam na lupa para kina Nan Wenqing, Mu Hailan, at iba pa, hindi niya isinama ang 4 na babae para magpatuloy sa paglalakbay sa ika-4 na larangan. May hindi alam na lupa roon, at halos lahat na doon ay napuksan na ng koponan ni Yehan, maliit na ang pagkakataon na makakahanap pa sila. Siyempre, hindi muna aalis si Yehan sa ika-4 na larangan. Bago umalis, gusto niyang palakasin ang kanyang lakas. Bukod pa rito, nakakuha rin si Ye Qing at ang iba ng makapangyarihang sinaunang pamana, at gusto rin nilang magtago para ayusin ang kanilang mga nakuhang kaalaman. Sa kanyang antas, hindi muna makakapagtaas si Yehan. Maaari na lamang siyang magsimula sa mga sining ng pakikipaglaban. Ang Madjihad Physique ay nasa maliit na tagumpay na sa Nirvana, hindi na malaki ang pagbabago kung magpapatuloy siya rito. Ang sining ng paglikha ay nasa ika-4 na antas na. Para palakasin ito, kailangang palakasin niya ang lakas ng kanyang kaluluwa. Mayroon siyang Celestial Steel of Creation para suportahan ito, kaya hindi siya nag-aalala. Tungkol sa ikatlong pagbabago ng 9 Transformations of Zushen, hindi muna niya plano itong subukan. Hindi lamang dahil kailangan nito ng espesyal na kapaligiran para magsanay, kundi dahil walang kasunod na paraan pagkatapos ng ikatlong pagbabago, ang 9 Transformations of Punishing the Gods ay labis na nasira. Kung magsasanay siya nito, hindi niya alam ang susunod na hakbang, at sa lungsod ng tadhana, ayaw niyang ilantad ang lahat ng kanyang lihim na lakas. Kaya, ang gagawin ni Yehan ngayon ay magsimula sa lakas ng batas ng kanyang mga larangan at sa mga sining ng pakikipaglaban na kanyang nakuhang pamana. Tungkol sa mga batas ng bawat larangan, may bagong direksyon na si Yehan mula nang makakuha siya ng lihim na aklat ng arcane arts na iniwan ni Emperor Shu. Ang pagsasama ng mga batas ng parehong larangan ang unang hakbang niya, at nakagawa na siya ng profound technique of water soul sa pamamagitan ng pagsasama ng batas ng yelo at batas ng tubig, isang malakas na lihim na lakas. Maaaring pagsamahin ang mga batas ng parehong pamilya dahil magkatulad ang kanilang katangian. Ang tubig at yelo ay magkatulad, kaya maaari silang pagsamahin. Sa 13 batas na aking natutunan, bukod sa tubig at yelo, anong iba pang batas ang magkatulad na katangian? Sa ika-4 na larangan, sa isang sinaunang lungsod na hindi alam kung kailan nabuo, nagtatago si Yehan sa isang tahimik na silid para magsanay. Si Ye Qing at ang iba ay nasa paligid din para magsanay, para mapagbigyan nila ang isa't isa kung may kailangan. Nakaupo si Yehan ng naka-cross-legged, nag-iisip. Natutunan na niya ang 13 batas, isang nakakagulat na bagay. Ang batas ng ginto ay matalas, ang batas ng kuryente ay makapangyarihan, ang batas ng patay na kahoy ay may buhay, ang batas ng Diyos ay liwanag, ang batas ng kadiliman ay kadiliman, ang batas ng lupa ay matibay, ang batas ng netherworld ay may katangian din ng kadiliman, at ang batas ng buhay ay natural. Unti-unti, may direksyon na si Yehan sa isip, ang batas ng kadiliman at batas ng netherworld ay maaaring magkasama, at ang batas ng patay na kahoy at batas ng buhay ay teoretikal na magkasama rin. May ganitong pag-iisip, nagsimula ng kumilos si Yehan. Ang unang ginawa niya ay ang pagsasama ng batas ng kadiliman at batas ng netherworld.
Ayon sa lihim na aklat ng Arcane Arts, para pagsamahin ang mga batas ng parehong larangan, kailangang unang pagsamahin ang bakas ng batas o ang binhi ng batas na nasa dantian. Sa kanyang pagkontrol, ang bakas ng batas ng kadiliman at batas ng Netherworld sa katawan ni Yehan ay unti-unting nagsama. Ang dalawang bakas na ito ay parang dalawang lakas na may magkatulad na katangian, may kaunting pagtutol, ngunit kayang kontrolin ni Yehan. Dalawang malabong liwanag ang nagsama sa katawan ni Yehan, at sa tahimik na silid, isang nakakatakot na lakas ng kadiliman ang kumalat sa paligid niya, ginawang tahanan ng batas ng kadiliman at batas ng Netherworld ang silid. Isama, sa pagkontrol sa dalawang bakas ng batas, isip-isip ni Yehan. Sa pagtingin sa loob ng kanyang katawan, makikita na ang dalawang bakas ay parang dalawang kwarta na unti-unting naging isang buo. Ngunit ang batas ng kadiliman at batas ng Netherworld ay lakas ng kadiliman na nakakapinsala sa isip. Malaki ang epekto nito kay Yehan, parang may masamang lakas na gustong gawing masama siya. Siyempre, kahit ganito, nasa kontrol ni Yehan ang mga lakas na ito. Matapos ilang oras, ganap nang nagsama ang dalawang bakas ng batas. May bagong lakas na lumitaw, parang ang masamang lakas ng langit at lupa ay umaalingaw-ngaw, at ang masamang lakas ng impyerno ay nagising. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Yehan na may napakasamang demonyo sa kanyang katawan na gustong bumukas at lumabas sa mundo. Kabanata 3222. Anong lakas na kadiliman? Nagulat si Yehan. Kahit pa hindi pa niya ganap na inilalabas ang lakas na ito, nararamdaman na niya ang kanyang kapangyarihan, mas malakas pa kaysa sa misteryo ng kaluluwa ng tubig na kanyang kinokontrol noon. Ha! Gumana! Bumuga ng hangin si Yehan, ang lakas ng kadiliman na nabuo mula sa pagsasama ng dalawang batas na ito ay napakalakas. Kahit ang aking katawan ay halos hindi makatiis. Tawag ko na lang itong ghost cry. May kislap sa mata ni Yehan. Sa pamamagitan ng galaw na, God and Devil May Cry, tiyak na may bagong lihim na lakas na siya. Ngunit hindi niya itinigil ang kanyang pagsasanay. Ang pagsasama ng batas ng kadiliman at batas ng Netherworld ay nakabuo ng napakalakas na lakas, paano kaya ang pagsasama ng batas ng buhay at batas ng patay na kahoy? Agad niyang ipinagpatuloy ang pagsasanay. Ang mga bakas ng batas ng buhay at batas ng patay na kahoy sa kanyang katawan ay unti-unting nagsama, at mas madali ito kaysa sa nakaraang pagsasama. Bukod pa rito, ang pagsasama ng dalawang batas ng parehong katangian ay ang pinakasimple, ang pagsasama ng 3, 4, o 5 batas ay mas mahirap. Chi. Ang batas ng buhay ay nagsama sa batas ng patay na kahoy, at isang malakas na lakas ng buhay ang kumalat sa buong silid. Ang lakas ng buhay na ito ay napakalakas, kung ang ordinaryong tao ay makakahinga nito, magtatagal ang kanilang buhay. Sa sandaling iyon, napalibutan si Yehan ng lakas ng buhay, at ang kanyang katawan ay parang makapangyarihang anyo ng buhay na lampas sa anumang lahi sa mundo. Matapos ilang oras pa, ganap nang nagsama ang mga bakas ng dalawang batas. Sa sandaling iyon, ang lakas ng buhay sa katawan ni Yehan ay napakalakas na bumuo ng lakas na nakakain, na parang gustong lumunin ang kanyang sariling lakas ng buhay. Ang labis na bagay ay babaligtad. Ang napakalakas na lakas ng buhay ay lampas sa katawan at halos lamunin ang aking lakas ng buhay. Nagulat si Yehan. Ang pagsasama ng batas ng buhay at batas ng patay na kahoy ay nakabuo ng malakas na kahulugan na nakakain ng lakas ng buhay, na nagdulot sa kanya ng malakas na pakiramdam ng panganib. Gayunpaman, nararapat itong tawaging Devouring Profound Truth. Sa isip ni Yehan, ang pagsasama ng batas ng kadiliman at batas ng Netherworld ay nakabuo ng malakas na lakas ng kadiliman, na parang masamang espiritu sa kanyang katawan. Ang God and Ghost Cry at Devouring Profound Technique ay mas malakas pa kaysa sa Water Soul Profound Technique. Bukod sa 9 Transformations of God Punishment, ang dalawang galaw na ito ang pinakamalakas at nakakapinsala sa lahat ng kanyang lihim na lakas. Bukod pa rito, habang tumataas ang antas ni Yehan sa hinaharap, lalong lalakas ang lakas ng mga misteryo na nabuo mula sa kanyang mga batas. Dahil hindi muna makakapagtaas ng antas, nagsimula si Yehan sa mga sining ng pakikipaglaban. Bukod sa pagsasama ng kanyang mga batas, pinili rin niya ang ilang pamana na sining ng pakikipaglaban na kanyang nakuhang sa lungsod ng tadhana. Ang mga sining ng pakikipaglaban mula sa sinaunang panahon ay napakalakas, at pinahahalagahan ito sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Bukod sa pagiging walang hanggang buhay na hinahangad ng mga higanti ng mga angkan, ang mga sining na ito ang pinakamalaking pagkakataon sa lungsod ng tadhana. Sa kasalukuyan, may 8 uri na si Yehan ng sinaunang pamana na sining ng pakikipaglaban. Nagsimula na siyang magsanay sa lihim na aklat ng Arcane Arts na ipinagpalit niya kay Kang Tianzan, ngunit hindi pa niya sinubukan ang 7 iba pang sining. Ang sining ng pakikipaglaban mula sa pinakamabuting nilalang na angkan ng halimaw na Qingtian ay maganda.
Matapos magpili, pinili ni Yehan ang sining mula sa Qingtian Jisheng. Ito ay napakalakas na may lakas na makapidyo sa langit at lupa. Ang pangalan nito ay, Fengtian Yindi, Seal the Sky and Seal the Earth, isang sining na gumagamit ng palad. Hindi pa masyadong sinubukan ni Yehan ang ganitong uri ng sining, kaya perpekto ito para sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang pagsasanay at lubos na nalulunod sa sining mula sa Qingtian Jisheng. Ang sining na ito ay hindi simple, hindi basta-basta matututunan, dahil ang palad na ito ay naglalaman ng malakas na kalooban ng angkan ng halimaw at isang lihim na estado na hindi pa naiintindihan ni Yehan, na nangangailangan ng lakas ng langit at lupa. Ang lakas ng kalooban ng angkan ng halimaw ay uri ng lakas na tanging ang mga mabuting nilalang ang makakaintindi. Mataas ang kilay ni Yehan. Ang lakas ng kalooban sa Seal the Sky and Seal the Earth ay napakalalim, ngunit kung tanging ang pinakamabuting nilalang ang makakaintindi nito, bakit nila ito inihandog? Pagkatapos lahat, kahit ang mga mabuting nilalang ay maaaring hindi makaintindi ng sining na ito. Ngayon, habang nagtataguyod si Yehan ng galaw na ito, nahihirapan siya sa isang balakid na hindi niya malampasan. Tila bagaman ang mga sining mula sa mga malalakas na tao noong unang panahon ay nakakatakot, hindi ito basta-basta matututunan sa isang gabi. Kabanata 3223. Sa isip ni Yehan, totoo nga iyon, gaano kalakas ang mga malalakas na tao noong unang panahon. Kahit ang isang bahagi ng kanilang inihandog na sining ng pakikipaglaban ay sapat ng magpahirap sa mga susunod na henerasyon para maunawaan. Pagkatapos lahat, iyon ay panahon kung kailan umunlad ang Taoismo. Maraming Taoismo noon ang napakalalim, at bawat kilos at salita ay may ritmo ng Taoismo. Siyempre, hindi pa sumusuko si Yehan. Ang mga sinaunang sining ng pakikipaglaban ay malalim at kailangang unti-unting matutunan. Ngunit habang nagtataguyod si Yehan, isang pagsasamantala tungkol sa kanya ang muling lumitaw. Sa pamamagitan ng kanilang karaniwang interes, ang apat na kakaibang tauhan ay nagtulungan para harapin siya. Pagkatapos lahat, kayang buksan ni Yehan ang hindi alam na lupa, isang bagay na nakakaakit. Siya mismo ay parang susi para buksan ang lahat ng kaba ng kayamanan, na mas nakakaakit kaysa sa 50 milyong singsing ng buhay. Ngayon, kahit si Kang Tianzan ay nasa kabilang panig ni Yehan. Kung gusto nila ng pakinabang, kailangan nila si Yehan. Ngunit walang isa sa apat na tauhan ang makakapagharap sa kanya mag-isa, kaya kailangan nilang magtulungan. Isang araw, sa likod ng lahat ng koponan na naghahanap ng hindi alam na lupa sa ika-4 na larangan, lumitaw ang mga puwersa mula sa apat na kakaibang tauhan. Ang lakas nila ay nagpakatakot kina Li Zhengdao, Xu Chaoj, Chen Yi, at mga dakilang hari ng digmaan tulad ni Tianlong. Sa likod ng bawat koponan ay may malakas na puwersa na sumusunod, ngunit hindi nila inatake ang mga ito. Gayunpaman, ang paghahanap ni Li Zhengdao ay walang kabuluhan, kung makakahanap sila ng hindi alam na lupa, para lang ito sa iba. Ano bang gustong gawin ng mga ito? Sumusunod lang sila. Baka ba gustong gamitin nila tayong paraan para makahanap ng hindi alam na lupa? May puot na sabi ni Zhang Wuzhuang. Kung hindi masyadong malakas ang puwersang sumusunod, kanina pa niya ito inatake. Sabi ni Li Zhengdao, takot ko'y hindi lang iyon. Nakipag-ugnayan ako sa mga tao mula sa Xinwu Academy, Henyo ng Yaozo, Chen Yi ng Chandaoshan, Yun Mocking, at Tianlong. Pareho ang kanilang karanasan, lumitaw ang mga puwersa mula sa apat na kakaibang tauhan. Tila nagtulungan sila. Tila ang kanilang target ay si Yehan, sabi ng anak ng reinkarnasyon. Mas tiyak, ang lihim na kayang buksan ni Kuya ang hindi alam na lupa ay ganap ng nalantad. Maaaring harapin natin ang isang matinding labanan, sabi ni Li Zhengdao habang tumaas ang kilay, dahil sumusunod sila, hindi na natin maaaring ipagpatuloy ang paghahanap. Punta tayo kay Kuya, dahil para sa kanya ito, tanging siya ang makakapaglutas nito. Kasabay nito, ang mga dakilang hari ng digmaan mula sa Xinwu Academy, Tiandao Mountain, Yaozo, at Tianlong ay sumuko sa paghahanap at nagtipon sa lugar kung saan si Yehan. Ngunit sa sandaling iyon, hindi na nagtataguyod si Yehan. Matapos malaman ang balita, inihayag niya sa lahat na pansamantalang tigilan ang paghahanap dahil ang kanilang koponan ay naging target. Ang lakas talaga ni Wang Chuyi. Tila hindi ka talaga susuko. May lakas na puot sa katawan ni Yehan. Ang patuloy na kaguluhan ay hindi kasiya siya. Xiaohan, tila ganap ng nalantad ang lihim na kayang buksan mo ang hindi alam na lupa. Alam na ito hindi lang ng mga demonyo kundi pati na rin ng ibang lahi. Lakas talaga ng loob ni Wang Chuyi na ibahagi ang lihim na ito, sabi ni Ye Qing habang nakakunot ang noo. Sabi rin ni Ao Zishuan, kaya't kasangkot na rin siguro ang mga Diyos, halimaw, at kahit ang tao. Ang pagtutulungan ng apat na kakaibang tauhan kasama ang kanilang lakas ay talagang mahirap harapin.
Narinig ito ni Yehan at sabi, alam ni Wang Chuyi na mahirap niyang labanan ako mag-isa. Kung gusto niyang makakuha ng pakinabang, kailangan niyang ibahagi ang lihim at hilingin ang tulong ng iba. Doon lang siya makakatiyak. Panginoon Ye, ano sa palagay mo ang gagawin ng apat na kakaibang tauhan kapag nagtulungan? Tanong ni banal na babae ng Zenjia. Umiling si Yehan at sabi, si Wang Chuyi, unang emperador, Basiya, o Kang Tianzan, lahat sila ay mahirap harapin. Ngayon na nagtulungan sila para sa karaniwang interes, hindi natin alam ang kanilang gagawin. Ngunit dahil gusto nilang pumasok sa hindi alam na lupa, ang pangunahing target ay ako pa rin. Sabi ni Yeching, sa kasalukuyan, ang mga puwersa mula sa apat na kakaibang tauhan ay sumusunod sa bawat koponan ng tahasaan. Tila naglalagay sila ng presyon sa iyo. Kung may lakas talaga sila, buksan nila ang hindi alam na lupa mag-isa. Ngayon lang sila naiinggit dahil nakikita nila tayong kumikita. Mainit na sabi ni El Zishuan. Ang kakayahang buksan ni Yehan ang lupa ay kanyang sariling lakas, bakit dapat makialam ang iba? Ang malakas na kamao ang tanging batas ng kaligtasan dito, sabi ni Yehan habang nakapikit mata, ang mga kuya ay naglalakbay na pabalik. Ang gagawin natin ngayon ay pagsamahin ang lahat ng lakas para hindi tayo matalo isa-isa. Ang paglalantad ng lihim ng braso ng demonyo ay mahirap, ngunit kung gusto nila akong samantalahan, tingnan natin kung may lakas sila. Panginoon Ye, bakit hindi ko isama ang akademyang Budista? Tanong ni banal na babae ng Zenjia habang tinitingnan si Yehan. Narinig ito ni Yehan at tiningnan siya, mahal na banal, ang pagsamantala sa kaguluhan ay hindi estilo ng Budismo. Ngumiti ang banal na babae ng Zenjia at sabi, mali ang iyong salita, Panginoon Ye. Ang pagtutulungan ng apat na kakaibang tauhan ay napakalakas. Kung sasali ang akademyang Budista ngayon, tiyak na makakatulong tayo. Sabi ni Yehan, kahit ganito, makikinabang din ang akademyang Budista. May kislap sa mata ng banal na babae ng Zenjia at sabi, kaya't sumasang-ayon ka na, Panginoon Ye. Maaaring sumali ang akademyang Budista, ngunit dapat mong sundin ako, sabi ni Yehan, maaari akong magbukas ng hindi alam na lupa para sa inyo, ngunit dapat may bahagi rin kayo sa pamana. Maaari akong magpalit ng pantay na pamana, hindi kayo mawawalan. Oo, sumang-ayon ang banal na babae ng Zenjia. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya sa mga alagad ng akademyang Budista sa ika-4 na larangan. Mahigit 200 alagad ang pumasok sa lungsod ng tadhana, at hindi sila nakikilahok sa mga lahi. Sa mga akademya, ang akademyang Budista ang may pinakamaliit na pagkatalo at pinakamalakas na lakas. Ito ay itinatag sa gitnang rehiyon ng Diyos halos 10,000 taon na, kahit ang akademya ng mga Diyos ay hindi kasing lakas nito. Kabanata 3224. Ang pagtanggap ni Yehan sa panukala ni banal na babae ng Zenjia ay may malalim na pagsasaalang-alang. Una, ang akademyang Budista ay tunay na makapangyarihang puwersa sa lungsod ng tadhana, ang kanilang paglahok ay magpapalakas sa koponan ni Yehan. Pangalawa, nais ni Yehan na bumuo ng pagkakaibigan sa akademyang Budista. Bagamat malapit siya kay banal na babae ng Zenjia at si Lin Chi ay alagad nito, ang ugnayan na ito ay hindi pa malalim. Wala pang direktang ugnayan si Yehan sa akademyang Budista o sa relihiyong Budismo. Kapag ang kaharian ng banal na Buddha ay umalis sa lungsod ng tadhana, plano ni Yehan na pumunta roon matapos malampasan ang panganib. Determinado si Yehan na makakuha ng Soul Gathering Stone, ngunit kailangan niya ng pagkilala mula sa malakas na tauhan ng Budismo para makuha ito. Kaya't sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa akademyang Budista na sumali, lihim niyang nakikipagkaibigan sa kanila, at ang kanilang paglahok ay magpapalakas pa ng kanyang lakas. Ngayong nalantad na ang lihim ng braso ng Diyos at demonyo, mas mabuting bigyan ng pakinabang ang akademyang Budista kaysa hayaan ang apat na tauhan na samantalahan siya. Di nagtagal, dumating na ang mga kasama ni Li Zhengdao, at lahat ng naghahanap ng hindi alam na lupa sa ika-4 na larangan ay nagtipon kay Yehan. Naantala na lamang ang mga alagad ng akademyang Budista na kinontak ni banal na babae ng Zenjia. Kuya, ngayong nagtulungan ang apat na kakaibang tauhan, ang panganib na haharapin natin ay marahil hindi bababa sa nakaraang beses, sabi ng isang binatang makapangyarihan habang nagtitipon ang lahat sa sinaunang lungsod. Ang mga kinatawan ng apat na tauhan ay kumakatawan sa apat na pangunahing lahi. Nakapikit mata si Yehan at sabi, hindi natin matutukoy ang hindi pa nangyayari. Ang kanilang pangunahing layunin ay ang hindi alam na lupa. Kahit na gusto nila akong alisin, walang pakinabang sila kung gagawin nila iyon, bukod pa rito, wala pa silang lakas para dito. Ngunit, ang malaking labanan ay hindi maiiwasan. Narinig ito ni Xu Chaoj at sabi, bagamat hindi maiiwasan ang labanan, maliban na lamang kung makalalabas tayo sa laro na inihanda nila.
Kahit na malampasan natin ang panganib na ito, may ika-5 larangan, ika-6, hanggang sa ika-12 larangan. Marami pang kaguluhan ang haharapin natin. Naiintindihan ito ng lahat, ngunit ngayong nalantad na ang lihim ni Yehan, ituturing na tupa na may matabang karne siya ng mga pangunahing lahi. Paano makakalabas sa sitwasyong ito? Reyna Shengguo, narating na ng 4 na kakaibang tauhan. Sa sandaling iyon, isang binatang makapangyarihan mula sa listahan ng mahahalagang mandirigma ng Xinhuo Academy ang lumapit sa grupo ng may seryosong mukha. Narinig ito, nagtinginan ang lahat at lumabas ng sinaunang lungsod. Bagamat kakaunti ang puwersa ni Yehan, halos lahat ay mga eksperto. Nang makalabas sila, nagulat sila sa tanawin. Ang 4 na kakaibang tauhan ay nakatayo sa kalangitan. Sa likod nila ay hindi lamang ang mga piniling puwersa ng mga lahi kundi halos lahat ng tao na pumasok sa lungsod ng tadhana. Ang mga demonyo, Diyos, at halimaw ay may libu-libong tauhan, at patuloy pa ring dumadating ang iba. Ngunit ang pinakakapansin-pansin kay Yehan ay ang mga tao na nagtipon sa likod ni Kang Tianzan, libu-libong tao ang sumusunod sa kanyang utos. Nakita ang maraming tao sa labas ng lungsod, nagbago ang mukha ng mga kasama ni Yehan. Hindi tulad ng nakaraang beses na kakaunti lamang ang mga piniling puwersa, ngayon ay gumagamit sila ng estratehiya ng dami. Huwag baba ng tingin sa estratehiyang ito. Kung mga piniling puwersa lamang ang kalaban, maaaring harapin nila ito, ngunit sa dami ng kalaban, maliban kay Yehan, magdudulot ito ng malaking pagkatalo. Mga tao, nagpalamig ang mukha ni Li Zhengdao. Ang mga nangungunang henyo ng tao ay tumingin sa likod ni Kang Tianzan, libu-libong makapangyarihang tao ang sumusunod sa kanya, at hindi sila narito para manood. Napakalakas ng line-up na haharapin natin. Tumaas ang kilay ni Shu Chaoj. Ang kanilang puwersa ay hindi kasing lakas ng kalaban. Hindi nila inakala na ang 4 na tauhan ay tatawagin ang lahat ng tao na pumasok sa lungsod ng tadhana, at patuloy pa ring dumadating ang iba. Yehan, talagang kakaiba ka. Maraming pakinabang ang nakamit mo sa mga larangan ng walang ating kaalaman. Nakita ni Prinsipe Baxie si Yehan na lumalabas mula sa lungsod. May malungkot na tingin siya kay Yehan na nakatayo sa gitna. Matapos malaman na kayang buksan ni Yehan ang hindi alam na lupa, naakit sila. Bagamat gusto nila siyang patayin, kailangan nila siyang buhay para buksan ang lupa. Hindi ko inakala na ang braso ng Diyos at demonyo ng Xinhuo Academy ay makakapagbukas ng hindi alam na lupa sa lungsod ng tadhana. Talagang pinaburan ka ng Diyosa ng tadhana, Yehan. Sabi ni unang emperador ng may kalmadong mukha ngunit may tahasang pagnanasa. Bilang hinaharap na pinuno ng mga Diyos, hindi niya itinatago ang kanyang pag-iisip. Hehe, Yehan? Hindi mo dapat tikman ang lahat ng pakinabang sa lungsod ng tadhana. Kung ikaw lang ang makikinabang, magkakaroon ka ng kaaway. Bakit hindi ibahagi mo sa lahat? Ito ay para sa kapakinabangan ng kontinente ng mga Diyos at demonyo. Huwag mong maging makasarili, ngumiti si Wang Chui, ang higanti ng mga demonyo. Nasa kanyang kontrol ang lahat. Habang nagsasalita sina Baxia, unang emperador, at Wang Chui, ang mga tao mula sa 3 lahi ay naglalabas ng pagnanasa at kalupitan. Para sa kanila, si Yehan ay parang bundok ng kayamanan. Narinig ito, dahan-dahang tumingin si Yehan kay Kang Tianzan na hindi pa nagsasalita. May malamig na boses siyang sabi, nagsalita na sila. Kang Tianzan, hindi ka ba magsasalita? Tinutukan ni Yehan si Kang Tianzan, at ang mga henyo ng tao sa likod niya ay nahihiya. Bago ito, si Yehan ay nagtatrabaho para sa kapakinabangan ng mga tao, ngunit ang pagnanasa mula sa hindi alam na lupa ay napakalaki, handa nilang ibigay ang sarili nilang kapatid para sa kapangyarihan. Kabanata 3225. Alam mo, gumawa ako ng maling desisyon. Nakasuot si Kang Tianzang ng puting damit para sa lalaki. Lumabas siya sa kalangitan at tahimik na tinitingnan si Yehan. Oh, sabihin mo nga kung ano iyon, Bufan, sabi ni Yehan nang walang emosyon. Hindi mo dapat itago sa akin ang lihim tungkol sa braso ng Diyos at demonyo. Kung ikaw ay makakapagbahagi nito sa mga tao sa paligid mo, bakit hindi mo ako matulungan, si Kang Tianzo? Patuloy ni Kang Tianzo, mayroon kang lihim tungkol sa braso ng Diyos at demonyo, at ako ay may lakas. Kung nasa iyong panig ako mula sa simula, ano sa palagay mo ang mangyayari ngayon? Hindi mo rin ba itinatago ang lahat sa akin, Yehan? Ngumiti si Yehan, ang bawat isa ay may sariling lihim, ikaw ay mayroon, at ako ay mayroon. Kung hindi mo maibahagi ang iyong lihim sa akin, bakit ko ibabahagi ang akin sa iyo? Hindi ako karapat-dapat sa iyong pagtitiwala, Kang Tianzi, at ikaw naman ay hindi karapat-dapat sa aking pagtitiwala. Kaya bakit ko sasabihin sa iyo?
Ngumisi si Kang Tianzang at sabi, palagi nang may pagtitiwala at kawalan ng pagtitiwala sa pagitan natin. Kaya't ang sitwasyon ngayon ay tiyak na mangyayari. Mula noong pumasok tayo sa lungsod ng tadhana, hindi pa tayo talagang nasa kabilang panig, ngunit ngayon ay maghihiwalay na tayo, maliban na lamang kung, ibabahagi mo ang iyong braso sa lahat. Hoy, ang babaeng ito ay napakalakas ng loob. Bakit mo ibabahagi ang hindi sa iyo? May baril ako sa ilalim ng aking sinturon, ibabahagi ko ba ito sa iyo? Ngumisi si Lin Chi. Ano mang kakaibang tauhan man ito, hindi siya natatakot sa sinumang tao bilang si Lin Chi na nakakapapatay ng Diyos. Narinig ito, na mula ang mukha ni na Yeching, ngunit natutuwa silang makita si Kang Tianzan na nagdusa. Tumingin si Kang Tianzang kay Lin Chi nang may malamig na mukha at sabi, matalinong dila. Sana'y makangiti ka pa rin ng ganito kapag kitang-kita kung pinapatay kita. Hindi pa tiyak kung sino ang papatay sa sino. Ang babaeng ito ay walang takot sa hangin na nagpapalakas ng dila, inis na sabi ni Lin Chi. Hindi na pinansin ni Yehan si Kang Tianzan. Ang ugnayan nila ay batay sa interes, parang sayaw sa dulo ng kutsilyo na maaaring masira anumang oras. Paano kayo? Gusto ninyong atakehin ako ngayon, Yehan? Tumingin si Yehan sa mga henyo ng tao na nasa likod ni Kang Tianzan. Nagdulot ito ng kalungkutan sa kanya. Bagamat hindi lumitaw ang mga tao noon, nasa paligid sila. Kung mapahina si Yehan, malamang na sila ay magsamantala para kunin ang kanyang ulo at makakuha ng 50 milyong singsing ng buhay na gantimpala. Nang tumingin sila kay Yehan, nahihiya ang mga henyo ng tao, ngunit hindi sila susuko dahil pinili nilang pumunta rito. Kahit walang si Yehan, may pinuno pa silang si Kang Tianzan. Ye Chansen, bilang tao, mayroon kang susi para buksan ang hindi alam na lupa. Dapat mo bang isaalang-alang ang ating lahi? Kung hindi mo ginagawa ito, kailangan nating labanan para dito. Tama iyan, Ye Chansen. Masyado kang makasarili. Kung ang braso ng Diyos at demonyo ay maibabahagi sa iba, bakit hindi sa atin? Kung hindi mo tayo tutulungan, kailangan nating gawin ito ng sarili natin. Makasarili. Narinig ang mga salitang ito, napatawa si Yehan nang may galit at sabi, ang galing ninyong magsalita ng makasarili. Dahil pinili ninyong tumayo laban sa akin, Yehan, ngayon ay gagawa ako ng malinaw na hangganan sa pagitan natin. Gumawa ng hangganan. Narinig ang mga salitang ito, nagulat ang mukha ni Li Zhengdao. Bilang mga nangungunang henyo ng tao, ayaw nila na gumawa si Yehan ng hangganan sa mga henyo ng tao sa lungsod ng tadhana. Ang mga kasangkot na tao ang magdudusa, at ang mga kaaway ay magtatagumpay. Ang paggawa ni Yehan ng hangganan sa mga henyo ng tao ay magpapadali sa mga Diyos, demonyo, at halimaw na harapin sila o si Yehan. Nagbago ang mukha ng mga henyo ng tao. Tama bang pilitin si Yehan na tumayo laban sa mga henyo ng tao? Ngunit nalulula sila sa pakinabang at hindi nila inisip ang tanong na ito. Ang pinakamahalaga ngayon ay pilitin si Yehan na ibigay ang braso ng Diyos at demonyo para sa lahat. Dahil napakasasarili mo, Ye Chansen, at gustong gumawa ng hangganan sa atin, huwag mong sisihin kaming hindi inaalala ang ating nakaraang pagkakaibigan. Walang emosyon ang mukha ng mga henyo ng tao, at ang kanilang mga mata na puno ng pagnanasa ay nagpahiwatig na sila ay pinamumunuan na ng interes at walang pagbabalik. Makasarili. Grupo kayong walang utang na loob. Noong pumasok kayo sa lungsod ng tadhana, sino ang nagsikap na makahanap ng paraan para sa inyo? Si Kang Tianzan ba? Noong harap ninyo ang gantimpalang 50 milyong singsing ng buhay, ano ang ginawa ninyong walang utang na loob? Noong harap ninyo ang pagnanasa ng hindi alam na lupa, ano ang ginawa ninyo? Lolo ko, hindi ko inakala na kayo ay ganito kasing walang hiya, galit din na sabi ni Lin Chi. Ang lahat ng ginawa ni Yehan para sa mga tao ay para lamang sa mga lobo na may puting mata. Narinig ang mga salitang ni Yehan, nagalit ang mukha ng mga henyo ng tao. Kuya, hindi nila kinakatawan ang lahat ng henyo ng tao sa lungsod ng tadhana. Bamantong hininga si Li Zhengdao. Hindi lahat ng tao ay pumunta rito kasama si Kang Tianzan ngayon. Ginagawa ko ang lahat para sa lahat, at hindi ako humihingi na gawin nila rin ito para sa akin, ngunit ang sitwasyon ay lumala. Kuya Li, pinili na nila ang kanilang landas, sabi ni Yeching para kay Yehan. Wala akong pakialam. Akala ko, bagamat hindi ako sapat na mabuti at hindi nakatulong ng husto sa mga tao tulad ng pangako ko sa mga naunang henerasyon, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. Bukod pa rito, ganyan ang batas ng kaligtasan sa lungsod ng tadhana. Hindi ko inisip na magtatrabaho ako palagi para sa kapakinabangan ng grupong mga bote na may langis, na ito.
Dahil inabandonan nila ako, Yehan, at piniling sumunod kay Kang Tianzan, hayaan nilang pangalagaan nila ang sarili nila sa lungsod ng tadhana. Malalim na huminga si Yehan, at ang kanyang mga mata ay naging ganap na walang emosyon. Nakita ito, may ngiti sa mukha ni Wang Chuyi, ang hari ng mga demonyo. Hindi niya inakala na ang pag-anyaya niya kay Kang Tianzan ay magpapagawa kay Yehan ng hangganan sa mga henyo ng tao sa lungsod ng tadhana, isang hindi inaasahang sorpresa. Kabanata 3226. Bamantong hininga si Li Zhengdao sa isip. Bilang nangungunang henyo ng tao, nais niyang ipaglaban ang mga henyo ng tao, ngunit ang mga ito ay lumampas na sa hangganan. Dahil itinuturo nila ang kanilang espada kay Yehan, paano pa niya aalalahanan ang mga damdaming iyon? Sa gantimpalang 50 milyong singsing ng buhay, bagamat nagpalamig ang loob ni Yehan sa ginawa ng mga tao, hindi pa rin niya inisip na gumawa ng ganap na hangganan sa kanila. Ngunit ngayon, hindi na siya makakapagtitiis. Hehe, ang tao ay namamatay para sa pera, at ang ibon ay namamatay para sa pagkain. Bakit ka masyadong negatibo, Kuya Ye? Hanggat pareho ang ating pag-iisip, maaari pa rin tayong magkasama, hindi ba? Sabi ni Wang Chuyi, kapag sumang-ayon kang ibigay ang braso ng Diyos at demonyo para sa lahat, walang magiging hidwaan. Uy, Wang Chuyi, bangungot ka ba? Kangkungan mong nilalang, alam mo lang ang panlilinlang sa likod. Isang araw, papatayin kita ng personal, Ginoong Chi. Matalim na tinitingnan ni Lin Chi si Wang Chuyi. Alam ng lahat na siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Kausapin mo ang iyong amo. Kailan pa naging panahon para sa asong tulad mo na umalingaw-ngaw? Kung hindi ka makakapagpasya, umalis ka na. Ang isang tao mula sa listahan ng Tianzhou ang nakasali. Uy, ikaw? Unang prinsipe ng mga halimaw, ay isang bastard sa aking paningin, Ginoong Chi, hindi ka man lang karapat-dapat na maging aso. Narinig ito, nagpalamig ang mukha ni Prinsipe Baxia. Bilang unang prinsipe ng mga halimaw, ito ang unang pagkakataon na siya ay ininsulto ng ganito, Lin Chi, tatandaan kita. Ihanda mo ang iyong sarili para mamatay. Ginoong Pitong, inaasahan kitang pumatay, bastard na ito. Sapat na. Malakas na sabi ni unang emperador, lumabas at tinitingnan si Yehan, Yehan, ano ang iyong iniisip? Ngunit paalala ko, hindi na ito tulad ng nakaraang beses. Ang apat na lahi ay may libu-libong tao rito. Kung iisipin mong babaguhin mo ang takbo ng kaganapan, panaginip ka lang. Kaya't ang pinakamahusay na pagpili mo ay ibigay ang braso ng Diyos at demonyo para sa lahat. Ibahagi ang braso ng Diyos at demonyo, sige. Ngumisi ng malamig si Yehan, tiningnan ang apat na lahi at patuloy, ngunit maraming tao, hindi sapat ang mga kayamanan sa hindi alam na lupa. Paano kung paalisin muna natin ang ilan? Narinig ito, nagpalamig ang mga mata ni Wang Chuyi at sabi, Yehan, sa tingin mo makakatulong ang paggawa ng hidwaan ngayon. Ang pangunahing target natin ay ikaw. Kung hindi ka sumang-ayon, magkakaroon tayo ng labanan hanggang kamatayan dito. Ang hindi natin makukuha, hindi rin natin papayagan mong makamit mo. Kahit na makatakas ka ngayon, hahanapin ka natin sa ikalimang larangan. Kahit na makahanap ka ng hindi alam na lupa, baka hindi mo rin ito makamit, hindi ba? Yehan, alam mo ng husto na habang ikaw ay naghahanap ng hindi alam na lupa sa mga larangan, maaari din nating sundin ka. Sa oras na iyon, hindi mo makakapagbukas ng mga lupa na iyon. Kaya't ibahagi mo ang braso ng Diyos at demonyo para magtulungan tayo, ito ang pinakamahusay na wakas. Ang puwersa at pagnanakaw ay napakalakas ng loob ng higanti. Tulad ng sabi nila, ang isang mabuting tao ay hindi kukuha ng bagay na hindi sa kanya. Bakit ka napakalakas ng loob? Ang para sa iyo ay para sa iyo, at ang para sa iba ay para sa iba. Sa sandaling iyon, sa lungsod sa likod ni Yehan, lumitaw ang mga gininto ang liwanag ng Budismo na sumasaklaw sa langit at lupa. Ang liwanag na ito ay parang araw na bumaba sa kalangitan, na hindi matignan ng maraming tao. Ang ginintoang liwanag ay mabilis na dumating, nagliliwanag sa langit at lupa, na may lakas na hangin at kulog na kumakalat sa buong kalangitan. Mayroon din itong lakas ng banal na Buddha na naghihigpit sa langit at lupa. Ang tinig na parang mula sa sinaunang banal na Buddha ay tumagos sa kaluluwa. Akademyang Budista, sinaunang Buddha ng 8 kahirapan. Tumingin sila sa likod ni Yehan, kung saan may gininto ang liwanag sa kanilang mga ulo, parang isang malaking Buddha na bumaba. Ang mga figure na nakasuot ng dilaw na damit ng monghe ay nagpamukha ng pagkagulat sa mga kakaibang tauhan ng mga lahi. Ang mga taong hindi nakikilahok sa labanan ng mga lahi ay gustong makilahok din ba? Ang malakas na gininto ang liwanag ay sumasaklaw sa langit at lupa sa likod ni Yehan, parang isang mainit na araw.
Sa ilalim ng liwanag na ito ay ang mga taong nakasuot ng dilaw na damit ng monghe na may seryosong mukha. Dumating sila na may liwanag ng Buddha sa kanilang mga ulo, parang isang malaking Buddha na bumaba, na puno ng lakas ng Budismo. Ang mga mata ng lahat ay tumingin sa taong nasa harapan, may magandang mukha siya at halos 28 o 9 na taong gulang. Ngunit sa kanyang batang mukha ay may hindi matukoy na pagkabalisa. Ang kanyang malalim na mga mata ay nagbibigay ng pakiramdam ng kawalan ng hangganan, at ang walang hanggang lakas ng Budismo ay dumadaloy sa kanya, hindi siya maaaring baliwalain. Ang numero 1 sa listahan ng Chanzhou, sinaunang Buddha ng 8 kahirapan. Tumingin din ni Yehan sa kanya. Sa lahat ng nangungunang henyo sa kontinente ng mga Diyos at demonyo, ang sinaunang Buddha ng 8 kahirapan ang pinakamalapit sa 5 kakaibang tauhan. Kahit ang nagmamanok ng toro ay nasa likod niya sa listahan. Matagal nang narinig ng mundo ang kanyang pangalan, ngunit kakaunti lang ang nakakakita sa kanya. Ito ay dahil ang Budismo ay hindi nakikilahok sa mga labanan ng mundo. Ngayong lumitaw siya, ang lahat ay tumingin sa kanya. May mga alamat na ang sinaunang Buddha ng 8 kahirapan ay muling isinilang na sinaunang Buddha, at may mga alamat na siya ay ang katawan ng sinaunang Buddha. Ngunit ang totoo ay alam lamang ng ilang miyembro ng Budismo. Oy, ang kalbo na ito ay dumating na. Ngumisi si Lin Chi. Noong nasa akademyang Budista siya, madalas niyang nakikipagkita at nakikipaglaban sa kanya. Bagamat hindi maganda ang kanyang record noon, mahina pa siya noon. Tahimik ang mukha ni Yehan. Ang pagdating ng akademyang Budista ay hindi nakapagpahinga sa kanyang puso na tila tahimik ngunit talagang tensyonado. Bagamat malakas ang akademyang Budista, mas malakas ang 4 na lahi ngayon. Ang labanan ay magiging matindi, at magpapahina ang lakas ni Yehan. Panginoon Ye, ako si Banan, ang batang monghe. Magandang araw. Lumapit ang sinaunang Buddha ng 8 kahirapan kay Yehan, isinama ang kanyang mga kamay at nagpakumbaba. Magandang araw din, sinaunang Buddha ng 8 kahirapan. Kabanata 3227. Amitabha Buddha, ang salitang sinaunang Buddha, ay hindi ko kayang tanggapin, paulit-ulit na umiling ang sinaunang Buddha na Banan. Akademyang Budista, gusto rin ba ninyong makilahok sa bagay na ito, mga taong hindi nakikilahok sa mga labanan ng mundo? Malamig ang mga mata ni Prinsipe Baxia. Bagamat may kumpiyansa silang sugpuin si Yehan kahit na may akademyang Budista, ang akademya ay may mataas na katayuan sa gitnang rehiyon ng Diyos at may mga sinaunang Buddha na nakatayo rito, ayaw nilang ganap na makipaglaban sa kanila. Narinig ito, lumakad si Li Zhengdao pasulong at sabi, bakit, pinapayagan ninyong magtulungan kayo, ngunit hindi namin pinapayagan na humingi ng tulong. May kabuluhan ba iyon? Tahimik na sabi ni unang emperador, Yehan, alam mo ng husto ang sitwasyon ngayon. Ang 4 na lahi ay magtulungan, at hindi mo kayang labanan sila. Isa na lang ang pagpili mo. Dapat mong bigyan ng sagot ngayon. Kung ikaw ay napakasasarili, Kuya Ye, huwag mong sisihin kaming marami ang makikipaglaban sa iyo, ngumisi si Wang Chui. Bagamat ayaw nila muna patayin si Yehan, kung hindi siya makikipagtulungan, hindi nila hahayaan siyang patuloy na maghanap ng hindi alam na lupa, ito ay parang paghihigpit sa kanilang pagkakataon. Tao, sa sitwasyon ngayon, walang kabuluhan ang paghahanap mo ng tulong sa lungsod ng tadhana. Bigyan mo ako ng tiyak na sagot. Kung gusto mong makipaglaban, ang baril sa aking kamay ay magkakaroon ng dugo. Ngumisi rin si Kang Tianzan habang tinitingnan si Yehan. Sabi ko na, bakit maraming salita? Kung gusto mong makipaglaban, labanan na natin. Hindi ako natatakot sa sinumang tao, Yehan. Ang inyong 4 ay palaging mapanghusga at mayabang. Ngayon, gustong malaman ko kung gaano kalakas kayo kapag nagtulungan. Sing-sing. Ang espada ng mga pagsubok ay lumitaw sa kanyang kamay. Ang anak na espada at ina na espada ay nagtunog ng magkasama, at ang nakakagulat na tunog ng espada ay sumaklaw sa kalangitan. Unang lumabas si Yehan, at ang lahat sa kanyang likod ay sumunod. Ang labanan ay hindi maiiwasan, kailangan nilang pumatay. Hindi kayang buksan ni Yehan ang hindi alam na lupa para sa mga ito, dahil parang pagtatanim ito ng malalakas na kaaway para sa hinaharap. Mga kaibigan, kung gusto nating makalabas, kailangan nating makipaglaban ng mabilis at huwag magtagal. Kita tayo sa ika-5 larangan. Tingnan natin kung kayang paantayan nila ang ating bilis. Malinaw na narinig ng lahat sa kanyang likod ang boses ni Yehan. Basta naiwan natin si Yehan, walang problema kahit makatakas ang iba. Patayin. Malamig at walang patutunguhan ang mukha ni Wang Chui. Sa sandaling iyon, isang nakakatakot na lakas ng pagpatay ang damaloy sa mundo. Ang libu-libong tao mula sa 4 na lahi ay parang balang na sumasaklaw sa langit at lupa patungo kay Yehan at sa iba.
Ang malakas na pagtutulungan na ito ay parang gustong ilibing agad ang lahat sa panig ni Yehan. Amitabha, may katwiran at kasamaan sa mundo. Ngayon, sa katawan ng Buddha ng 8 kahirapan, ako ay naglalakbay sa impyerno, at ang banal na Buddha ay magpapahinga magpakailanman. Sa sandaling iyon, isang malayong paghinga, parang paghinga ng langit at lupa, ang tumagos sa isip at kaluluwa ng mga tao. Maraming tao ang nagkaroon ng kalituhan dahil sa paghingang ito, na parang nahulog sa kawalan ng pag-iisip. Ang paghinga ng banal na Buddha magpakailanman ay isa sa pinakamataas na lihim na sining ng pakikipaglaban ng Budismo. Ang paghingang ito ay naglalaman ng lakas ng malaking pagkalinga ng Budismo na makakapaglinis ng lahat ng kasamaan mula sa langit. Walang sarili, walang langit, walang batas, walang anyo, walang panaginip, walang paggising, buksan ang impyerno ng panaginip. Matapos ang paghinga ng banal na Buddha na kumalat sa mundo, isang nakakatakot na batas ng panaginip ang sumaklaw sa lahat, na perpektong naaayon sa paghinga. Maraming tao mula sa 4 na lahi ang naapektuhan ng dalawang lakas na ito. Ziyi. Tumingin si Yehan sa batang babae na nakasuot ng lila na lumitaw sa kalangitan. Ang kanyang mga mata ay naglabas ng nakakatakot na lakas ng paglaban, mabilis na labanan, kunin ang singsing ng buhay, at pumasok sa ikalimang larangan. Sa sandaling iyon, ang puwersa sa likod ni Yehan ay parang walang tatalo na hukbo na diretsyo ng sumalakay sa libu-libong tao mula sa 4 na lahi. Maraming tao ang nahulog sa kalituhan at panaginip, na nagbigay ng pagkakataon kay Yehan at sa iba. Talagang nararapat kang sinaunang Buddha ng 8 kahirapan, ganito kalakas ka. Parang hindi natin pinahahalagahan ka noon. Mga kaibigan, sapat na napigilan si Yehan. Ang iba ay walang kabuluhan, maliwanag ang mga mata ni Wang Chuyi, at ang napakalaking lakas ng mga demonyo ay nakatutok kay Yehan. Ang kanilang pangunahing target ay si Yehan, kung makukuha nila siya, maganda, kung hindi, kailangan nilang alisin ang malakas na kaaway na ito ngayon. Sa susunod na sandali, lumitaw si unang emperador, Wang Chuyi, Prinsipe Basiya, at Kang Tianzan sa kalangitan sa paligid ni Yehan, na sumaikop sa 4 na direksyon at ganap na nilaybot siya. Ang 4 na kakaibang tauhan ay nagtulungan para labanan si Yehan mag-isa. Ang kakaibang kaganapan na ito ay hindi pa nangyari mula noong lumitaw ang listahan ng kandidato para sa emperador ng langit. Sa labanan para sa gantimpalang 50 milyong singsing ng buhay, bagamat nais ng mga kakaibang tauhan na atakihin si Yehan para sa gantimpala, tanging si unang emperador, Prinsipe Baxia, at ang huling Wang Chuyi ang nakipaglaban sa kanya, hindi pa nakikilahok si Kang Tianzan noon. Bukod pa rito, tanging si unang emperador at Prinsipe Baxia ang tunay na nagtulungan sa labanang iyon. Ngunit ngayon, ang 4 na kakaibang tauhan ay talagang nagtulungan para harapin si Yehan, ang unang pagkakataon na nangyari ang ganitong malaking kaganapan. 4 na kakaibang tauhan laban kay Yehan mag-isa. Sa kalangitan, nagsimula na ang digmaan. Sa pamumuno ng Xinwu Academy, Akademyang Budista, Tiandao Mountain, mga tao, at mga eksperto ng Tianlong, maraming tao mula sa 4 na lahi na nahulog sa panaginip at kalituhan ang agad na natalo. Ang batas ng malaking panaginip ni Ziyi ay napakalakas, mahirap para sa mga nahulog sa panaginip na magising. Sa paglahok ng 3 malakas na eksperto sa espada, mahirap para sa puwersa ng 4 na lahi na sugpuin ang kamangha-manghang lakas na ito sa sandaling iyon. Sa sandaling iyon, ang 4 na kakaibang tauhan ay sumaikop sa 4 na direksyon sa paligid ni Yehan, na nilaybot siya. Ang nakakagulat na lakas ng paglaban ay lumabas mula sa 4 na ito. Kahit na malakas si Yehan, kailangan niyang maging maingat sa kanilang pagtutulungan. Kabanata 3228. Sa huli, sa kabataan ng kontinente ng mga Diyos at demonyo, ang 4 na tao na ito ang pinakamalakas maliban kay Yehan sa kasalukuyan. Ang espada ng mga pagsubok ay tumunog sa kamay ni Yehan, na naglalakas sa langit. Ang tunog ng espada ay parang paghiyaw ng dragon, na puno ng lakas ng walang tatalo na espada. Yehan? Bagamat ayaw kong magtulungan para patayin ka, ngunit kung ayaw mong ibahagi ang braso ng Diyos at demonyo sa lahat, pupunta ka sa impyerno ngayon. Sing Sing. Ang nakakatakot na liwanag ng espada ay tumama kay Yehan mula sa kalangitan. Ang unang emperador ay nagtataglay ng pinakamataas na sandatang Kangyu. Ang espadang ito ay naghati sa kalangitan sa harap ni Yehan sa 2 kalahati. Ang pinakamataas na sandatang Kangyu ay ganap ng kinokontrol na ng unang emperador. Bagamat hindi pa niya maipapakita ang tunay na lakas nito, ang lakas ng espadang ito ay katumbas ng pinakamalakas na lakas sa larangan ng Emperor Shenzang. Apoy ng Taiwo, patayin. Ang Prinsipe Baxia ay nagtataglay ng nakakatakot na init sa kanyang palad, na humihiram ng lakas ng araw sa kalangitan para bumuo ng nakakatakot na sibat ng pagkawasak, na naglalakas sa mundo ng napakainit na alon.
Ang katawan ng aking demonyo, lakas ng demonyo, bulaklak ng demonyo ng impyerno, sugpuin. Sa tuktok ng ulo ni Wang Chui, ang hari ng mga demonyo, ay lumitaw ang itim na bulaklak ng demonyo, na namumulaklak na parang bulaklak na nagwawasak sa mundo. Ang dalisay na batas ng mga demonyo ay bumuo ng malakas na lakas na naghihigpit sa langit at lupa, na inihihigpit sa ulo ni Yehan. Ang langit ay kumot, ang lupa ay higaan, batas ng langit, ilibing. Si Kang Tianzang ay may pilak na mahabang sibat at dumating mula sa likod ni Yehan. Sa sandaling iyon, ganap na nasa ilalim si Yehan ng walang hanggang at nakakatakot na pag-atake. Ang lakas ng apat na kakaibang tauhan na nagtulungan para patayin si Yehan ay nakakapinsala sa mundo. Lumabas ka! Nagyakap ang katawan ni Yehan, at ang kanyang kopya ay direktang tinawag niya. Ang kopya ay may sibat ng demonyo at humarap kay Kang Chanbo at Prinsipe Baxia, habang si Yehan ay lumakad pasulong na may espada ng mga pagsubok sa kamay at biglang nagtaga ng espada pasulong. Ang nakakagulat na lakas ng espada ay sumaklaw sa mundo, at ang lakas ng walang tatalo na intensyon ng espada ay naging malalaking alon na kumalat sa paligid. Ting! Putok! Sa susunod na sandali, ang pinakamataas na sandatang espada ng mga pagsubok at kangyo ay nagtama. Sa sandaling magtama ang dalawang kakaibang sandata, ang walang awa at matalim na lakas na lumabas ay tumusok sa kalangitan sa paligid ng paunti-unti. Nagyakap ang katawan ni unang emperador at umatras ng paulit-ulit, ngunit ang kanyang walang hanggang lakas ng paglaban ay hindi nabawasan. Yuni. Sa tuktok ng ulo ni Yehan, ang bulaklak ng demonyo na nagwawasak sa mundo ay naghihigpit, na nagpabigat sa kanya parang may maraming bundok sa kanyang likod. Parang gusto itong durugan ang lahat ng kanyang buto at pumutok sa kanyang katawan. Wang Chui, sa tingin mo ba makakapaghigpit ka sa akin gamit ang iyong sariling lakas? Malamig na hiningaw si Yehan, at ang espada ng mga pagsubok ay agad na tumusok sa langit at tumataas paitaas, ang mga Diyos at multo ay iyak. Bigla, sa ilalim ng bulaklak ng demonyo, sa pagitan ng lakas na tinaga ng espada, isang mabangis na lakas ng kasamaan ay tumusok sa bulaklak ng demonyo, na parang nalalante ito. Si Wang Chui, na kinokontrol ang bulaklak ng demonyo, ay lubos na naapektuhan at nagtago ng dugo mula sa kanyang bibig. Ang mabangis na lakas na ito ay nakakatakot na lakas ng kadiliman. Sa sandaling tumusok ito sa bulaklak ng demonyo, diretso itong pumunta kay Wang Chui na nasugatan. Ang liwanag ay nagtatagal magpakailanman, dakilang balangkas ng espada. Sa sandaling iyon, ang unang emperador na may pinakamataas na sandatang kangyo ay muling lumapit kay Yehan. Ang kalaban ay nagtataglay ng lakas ng dalawang batas ng liwanag at kalangitan. Sa sandaling iyon, ang batas ng liwanag at walang hanggang lakas ng espada ay tumama kay Yehan para alisin ang lahat ng lakas ng kadiliman na kinokontrol ni Yehan. Sa sandaling iyon, ang labanan sa pagitan ng liwanag at kadiliman ay parang labanan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Ang gabi ay hindi makakapidyaw sa pagdating ng liwanag, tulad ng liwanag na hindi makakapawalang bisa sa gabi sa mundo. Kahit ang batas ng liwanag ng unang emperador ay hindi makakapaghigpit dito, at ang nakakatakot na lakas ng kadiliman ay agad na nagtahi ng liwanag, na halos sumaklaw sa buong katawan ni unang emperador sa kadiliman. Sinira mo ang aking bulaklak ng demonyo ng impyerno, Yehan, subukan mo ang aking siyam na espada ng langit na demonyo, patayin. Sa sandaling iyon, sa likod ni Wang Chui, ang higanti ng mga demonyo, ay lumitaw ang itim na espada ng demonyo na may napakaraming lakas ng demonyo na maaaring magbago sa siyam na espada mula sa isa. Ang unang espada, parang itim na bituin, ay matalim na nagtaga kay Yehan at umabot sa kanyang dibdib sa isang iglap. Ang bilis nito ay napakabilis na halos hindi napansin ni Yehan. Lumakad siya pasulong, at sa paglipat ng kalangitan, ang itim na espada ng demonyo ay muntik nang tumama sa kanyang braso at nag-iwan ng bakas ng dugo. Siyam na espada ng demonyo. Maliwanag ang mga mata ni unang emperador. Ang mga demonyo ay may malakas na espada ng demonyo na tinatawag na siyam na espada ng demonyo, na maaaring magbago sa siyam na espada mula sa isa. Ang bawat espada ay sandata ng sinaunang emperador, na may kakaibang lakas. Kung ang taong nagtataglay ng siyam na espada ng langit na demonyo ay nagtaguyod ng pormulang siyam na espada ng langit na demonyo, ang lakas nito ay lalong nakakagulat. Sa sandaling iyon, kahit ang unang emperador ay may takot na tinitingnan si Wang Chui. Bihira nang gumalaw ang higanti ng mga demonyo, kaya kakaunti lang ang nakakaalam ng kanyang tunay na lakas. Ngunit kapag siya ay gumalaw, sapat na itong magulat ang sinumang tao. Kabanata 3229. Ang siyam na espada ng langit na demonyo ay isa sa mga sandatang ginamit ng Panginoon ng langit na demonyo noong pamunuan niya ang mundo, isang kakaibang sandata. Sing Sing.
Ang pangalawang itim na espada ng demonyo ay muling lumabas para patayin si Yehan, at kasama ang unang espada, libu-libong itim na lambat ng espada ang nabuo sa kalangitan sa harap ni Yehan, na parang gustong ganap na durugan siya doon. Bilang higanti ng mga demonyo, si Wang Chui ay nagtataglay ng nakakagulat na sandatang ito. Nagulat si Yehan, ngunit hindi rin ito kakaiba. Ang siyam na espada ng langit na demonyo ay maaaring magbago sa siyam na espada, na bawat isa ay sandata ng sinaunang emperador, normal lang na makasugat kay Yehan. Gaano kalakas ang sandata ng sinaunang emperador? Bukod sa pinakamataas na sandata, ang sandata ng sinaunang emperador ang pinakamalakas at nakakatakot na sandata sa mundo. Kung walang pinakamataas na sandata, ang sandata ng sinaunang emperador ang pinuno. Bagamat walang pinakamataas na sandata si Wang Chui, mayroon siyang siyam na espada ng langit na demonyo na maaaring magbago sa siyam na espada at nataguyod na rin ang formulang nito, kaya't lalong malakas ang lakas nito. Bagamat nataguyod ni Yehan ang katawan ng paglaban ng kabaliwan, ang lakas ng kanyang katawan ngayon ay hindi pa sapat para makipaglaban sa sandata ng sinaunang emperador. Ang dalawang espada ng demonyo ay nagtaga sa kalangitan, at umatras ng paulit-ulit si Yehan. Sa pagkakaiba na iyon, ang espada ng mga pagsubok ay paulit-ulit na nagtaga sa kalangitan, at ang pagtama ng pinakamataas na sandata at dalawang sandata ng sinaunang emperador ay nagdulot ng mga spark na kumalat sa lahat ng direksyon, parang labanan ng mga emperador gamit ang espada. Ngunit ang sandata ng sinaunang emperador ay sandata lamang nito, hindi ito kasing lakas ng pinakamataas na sandata. Ang dalawang espada ng demonyo ay tumunog at lumipad sa kalangitan. Sit-sit. Ang ikatlo at ikaapat na espada ay muling lumabas mula sa kalangitan sa likod ni Wang Chui patungo kay Yehan. Apating espada ay nagtataglay ng iisang lakas. Malamig ang mukha ni Wang Chui. Sa kanyang pagkontrol, ang apat na espada ng demonyo ay nagsama sa kalangitan, parang pagsasama ng apat na sandata ng sinaunang emperador. Ang lakas na ito ay nagpahina sa mundo. Ang mga Diyos at demonyo ay iyak. Lumakad si Yehan pasulong, at isang napakabangis na lakas ng kadiliman ang lumabas mula sa kanyang katawan at inilunsad kasama ang espada ng mga pagsubok. Ang espada ng demonyo na nagsama ay muling nahati sa apat. Nakita ito, lumakad si unang emperador sa ibang kalangitan na may pinakamataas na sandatang Kangyu. Sa sandaling iyon, ang kalangitan ay nakatiklop parang papel, kaya't ang malayong distansya sa pagitan nila ay naging malapit, lumitaw si unang emperador parang multo sa harap ni Yehan at nagtaga ng espada, na nagpabaluktot sa kalangitan sa paligid niya. Ang code ng espada ng kalangitan, ang labanan ay nagbabago at ang mga bituin ay gumagalaw. Ang nakakatakot na batas ng kalangitan ay nakaimpluwensya sa katawan ni Yehan, na nagbabaluktot ng husto para durugan siya. Ang kalangitan sa paligid niya ay may walang hanggang lakas na paghila, na nagpamukha ng kalituhan sa kanya. Malakas talaga ang batas ng kalangitan, ngunit hindi sapat ang iyong lakas. Nagyakap ang katawan ni Yehan, at isang walang hanggang lakas na lakas ang lumabas mula sa kanyang katawan. Ang mga batas ng iba't ibang sistema ay nagsama parang dragon na nagwawasak, na nagpahina sa kalangitan. Agad na patayin. Malakas na sigaw si unang emperador, at ang espadang nagtaga kay Yehan ay hindi pinansin ang distansya. Ang bilis nito ay mas nakakatakot kaysa sa paglipat ng lokasyon, na halos tumusok sa kanyang dibdib. Ang batas ng kalangitan ay napakalakas at nagbabago ng husto, at ang batang makapangyarihang tulad ni unang emperador ang kinokontrol nito. Bagamat hindi gumagamit si Yehan ng dobleng lakas ng paglaban, maaari pa rin niyang sugpuin si unang emperador. Ngunit para patayin ang batang makapangyarihang tulad niya, kailangan ni Yehan na magsama sa kanyang kopya at gamitin ang dobleng lakas ng paglaban. Sa sandaling iyon, kusang kinuha ni Yehan ang ina na espada mula sa espada ng mga pagsubok gamit ang kanyang kaliwang kamay at iniharap ito sa hangin para harangan ang espadang agad na patayin ni unang emperador. Pagkatapos, ang anak na espada sa kanyang kanang kamay ay nagpasabog at diretso nang tumusok sa dibdib ni unang emperador. Ang lamig ng anak na espada ay nagpamukha sa kanya na nahulog sa kailaliman, na buong katawan niyang lamig. Lumabas ang siyam na espada. Ang lahat na ito ay parang tumagal ng mahabang oras, ngunit sa totoo ay isang sandali lamang. Sa kalangitan na malapit, ang lahat ng siyam na espada ng langit na demonyo na kinokontrol ni Wang Chui ay tumama kay Yehan. Dahil sa lakas na ito, napilitan si Yehan na pansamantalang bitawan si unang emperador para iwasan ang lakas nito. Malamig ang mga mata ni Yehan, na nakikipaglaban kay Wang Chui at unang emperador ng mag-isa. Kahit na hindi siya matatalo, mahirap niyang talagang masugitan ang dalawa maliban na lamang kung magsama siya sa kanyang kopya at gamitin ang dobleng lakas ng paglaban. Ngunit kung gagawin niya ito, haharapin niya ang puwersa ng apat na kakaibang tauhan, kahit na may kalamangan siya, maaari siyang malubhang masugitan.
Sa huli, sa lakas ng pagtutulungan ng apat na kakaibang tauhan, gaano man kakaiba ang lakas ni Yehan, mahirap niyang protektahan ang sarili mula sa pinsala. Kapag nasugatan siya, mapupunta siya sa panganib habang harapin ang puwersa ng apat na lahi at ang apat na kakaibang tauhan. Ang malalim na kahulugan ng paglunok, sirain. Habang umaatres, ang anak na espada at ina na espada ni Yehan ay nagtama, at isang lakas na makakapaglunok ng buhay ng anumang nilalang sa mundo ang lumabas, na nagpanginginig sa siyam na espada na patungo sa kanya sa kalangitan. Kabanata 3230. Siyam na espada ay nagtataglay ng iisang lakas. Lumakad si Wang Chuyi pasulong, inikot ang kanyang palad sa hangin at kinuwelyo. Ang siyam na sandata ng sinaunang emperador ay kusang nagsama sa isang espada at nagtama sa nakakatakot na malalim na kahulugan ng paglunok na inilunsad ni Yehan. Putok. Ang walang hanggang liwanag ay lumabas sa kalangitan. Si Wang Chuyi ay patuloy na umatras sa kalangitan, na napilitan si Yehan na umatras ng 10 metro. Nakikipaglaban si Yehan ng mag-isa laban sa dalawa. Bagamat hindi niya kayang patayin si unang emperador at Wang Chuyi, mahirap din para sa dalawa na sugpuin siya, maliban na lamang kung ang kanyang kopya ay ganap na nagkaroon ng kalamangan sa labanan laban kay Prinsipe Baxia at Kang Tianzan, o kahit na masugitan ang dalawa para tumulong sa kanya. Ngunit bagamat malakas ang lakas ng paglaban ng kopya, ito ay 70% lamang ng lakas ng pangunahing katawan ni Yehan. Sa sandaling iyon, maaari na lamang itong makipagkompetensya kay Prinsipe Baxia at Kang Tianzan. Yehan? Ang aming apat ay magtulungan. Gaano man kalakas ka at may malakas na kopya kang kasama, may panganib kang mamatay ngayon. Sa kalangitan, malamig na tinitingnan ni Wang Chuyi si Yehan at malakas na sabi, kung sumang-ayon kang ibahagi ang braso ng Diyos at demonyo sa amin, matatapos na ang laban ngayon. Narinig ito, ngumisi ng malamig si Yehan at sabi, Wang Chuyi, ano ngayon kung magtulungan kayong apat? Sa tingin ninyo ba may lakas kayong patayin ako, Yehan? Hindi ko tinatanggihan na ang inyong pagtutulungan ay maaaring magdulot ng panganib sa akin, ngunit ang pagpatay sa akin ay panaginip lamang. Tungkol sa braso ng Diyos at demonyo, huwag na ninyong asahan iyon. Sa sandaling iyon, karamihan sa puwersa ni Yehan ay nakakuha ng singsing ng buhay ng kalaban sa pamamagitan ng pagpatay at pumasok na sa ikalimang larangan. Kapag ang mga tao na ito ay umalis na sa ikaapat na larangan, hindi na magpapatuloy si Yehan sa labanan laban sa apat na kakaibang tauhan. Matigas ang ulo mo, Yehan. Ano mang halaga ang bayaran mo ngayon, kami ay magtutulungan para panatilihin ka rito at patayin. Nagyakap ang kalangitan, ang ulap ay naglakbay ng galit, at ang nakakatakot na batas ng kalangitan ay nagpabago sa langit at lupa. Isang sinaunang daan ng kalangitan ang parang tumatawid sa nakaraan at kasalukuyan. Isang nakakatakot na espada ang dumating mula sa daang ito, na parang gustong ilubos si Yehan sa pagpatay. Yuni. Ang napakalaking lakas ng demonyo ay sumaklaw sa mundo, at ang dalawang kakaibang tauhan ay muling nagtulungan para patayin si Yehan. Ang siyam na espada ay sumayaw sa langit, parang siyam na Diyos ng demonyo na naglalakbay ng galit. Bukod pa rito sa nakakatakot na espada ng kalangitan, napilitan si Yehan na umatras muli. Bulwagan ng kaluluwa, lumabas ka. Yuni. Ang bulwagan ng kaluluwa ay lumitaw sa kalangitan sa ibabaw ng ulo ni Yehan. Harapin ang dalawang kakaibang tauhan na muling lumabas para patayin siya, napilitan si Yehan na gamitin ang lahat ng kanyang lakas. Ang paghiyaw ng kaluluwa ng hayop. Sa sandaling iyon, sa ikalawang palapag ng bulwagan ng kaluluwa, ang lahat ng kaluluwa ng hayop na naghihiyaw ng galit ay lumabas mula sa bulwagan, parang daan-daang cheetah na nagwawasak, na lahat ay tumatakbo patungo kay unang emperador at Wang Chuyi. Nakita ito, napilitan si unang emperador at Wang Chuyi na bitawan si Yehan. Ang pinakamataas na sandatang Kangyo ay inikat sa langit at lupa, at ang lahat ng siyam na espada ay lumabas para patayin ang kaluluwa ng hayop na patungo sa kanila. Nakita na ni unang emperador at Wang Chuyi ang kakilakilabot na paraan ni Yehan sa pag-atake sa kaluluwa. Sa kanilang kaalaman, walang sino man sa kabataan ang makakapaglaro ng mga paraang ito tulad ni Yehan. Ang walang hanggang matalim na liwanag ng espada ay nagtahi-tahi sa kalangitan. Ang bawat kaluluwa ng hayop ay binubuo ng lakas ng kaluluwa ni Yehan. Ang kabaliwan nito ay nagpanginginig kay unang emperador at Wang Chuyi. Teknik ng paglipat ng kalangitan. Sa sandaling iyon, ang naghihiyaw na kaluluwa ng hayop sa langit ay parang nakakulong sa bilangguan ng kalangitan at malapit nang mawala sa kalangitan na ito. Nakita ito, si Yehan ay nakatuon sa dalawang bagay ng sabay at inilunsad ang anak na espada at ina na espada ng sabay. Ang mga Diyos at demonyo ay iyak. Ang malalim na kahulugan ng paglunok. Sa sandaling iyon, sabay na ginamit ni Yehan ang kanyang dalawang pinakamahalagang pag-atake.
Kasama ang anak na espada at ina na espada, sila ay naging dalawang nakakagulat na lakas na sabay na tumama kay unang emperador at Wang Chuyi na nagtatrabaho para harapin ang kaluluwa ng hayop. Ang dalawang pangunahing lihim na lakas ni Yehan ay hindi kayang harangan ng ordinaryong tao. Kanina pa siya nakikipaglaban kay unang emperador at Wang Chuyi. Bagamat hindi gaanong nakapinsala ang dalawang pag-atake na ito sa kanila, tuwing maaari niyang masugatan ang isa ay tumutulong para mapilit siyang umatras. Ngunit sa sandaling iyon, si unang emperador at Wang Chuyi ay nakatuon sa pagharap sa kaluluwa ng hayop at hindi makakapagtulungan para harapin ang pangunahing pag-atake ni Yehan. Siyam na espada ay nagtataglay ng iisang lakas, patayin.